yung mga naging story na hindi po namin masusulat yan, pero nakabukit po sa puso ng bawat at sa isip ng kabataan. Okay po? Kayo na po. Tatawagin ko po. Tulong dito ay maintindihan mo kung ano po yung ginagawa namin sa mga bata. Ano po? Kayo po. Hello po, good morning. Ako po yung mami ni Timothy. Actually po, ang lagi po niyang kasama is yung lola po niya. Pero nakikita ko naman po yung nagiging achievement niya araw-araw kasi pagpasok na po dito is marami po siyang nalilearn at parang nakakabisado niya po lahat kung sino po yung nakakasama niya kasi kinakwento po niya sa amin everyday pag uwi niya. Tapos po, nagpapasalamat achievement na mararating yung anak ko po. Yun lang po. Thank you. Good morning po. Ako po yung mami po ni Alexa. Simula po kasi nung pumasok po kami, pag pinatodrawing po siya, ang layo po lagi nung ginagawa niya sa tinuturo. Pero ngayon po, marunong siya ng mga shapes, tapos yung color niya lagi nang nasa loob. May lagpas pero konti na lang po kumpara nung umpisa. Yun lang po. Ang amin po. Hello, good morning. Ako ipasok si Teos dito kasi masyadong makamamatuwing dito sumasama sa iba talaga. Tapos iniisip ko na kagaya sa daycare na iiwan yung bata, tapos lalabas yung parents, baka mag-iyak-iyak yung anak ko, baka magsuka-suka, gano'n, nahihirapan yung mga mag-aano sa kanya, mag-handle. Pero okay naman, nung tumagal naman kami ng hanggang ngayon, kung ano ko lang din, share ko lang din na si Teos kasi masyadong independent na bata to eh. Kaya tutuwa ko na nakapasok kami dito. Sir, thank you sa pagtitsaga. Saka sir, thank you po mga ate. Maraming salamat po. Good morning po. Pasensya na po kasi actually second time ko lang din po kayo lahat. Yung iba po first time kasi i-acknowledge ko lang din po yung presence po ng lola ni Calix kasi siya po yung laging naghahatid sundo kay Calix. Ako po very proud po ako sa anak ko sa milestone po niya mula nang pumasok po siya dito sa DCOM. Kasi before po nag-daycare po yung anak ko, 3 years old. Yung anak ko po kasi is pandemic baby. Same po nung lahat ng mga bata. And siya po kasi talaga, aminado po kami, may delayed of speech po siya. And na-improve po yun, and pati po yung pakipag-socialize niya sa kapwa bata. And hindi na po siya mahiyain, nakikipag-mingle po siya sa lahat, even adults. Ayun po. And also yung pagdating po sa pag-aaral, napakasipag po niya magsulat, nagte-trace po siya, nagko-color, and yun po yung napakalaking bagay po para sa kanya, lalo na po kasi mag-big school na. Siya po yung gusto po, Archangel po ang pangalan niya. Nakakatuwa po na siya po yung naging anghel noong Christmas party. Akala po namin hindi maglalabas pero he breezed through it. So Mr. Archangel P. Ibanez. Hello po. Ako yung nanay mo. Hello po. Alam niyo naman siguro kung ano talaga si Archie nung unang-una. As in talaga, hindi ko talaga maiiwan talaga. Kaya lagi ko sinasabi kay Sir na malaki talaga yung improving ni Archie. Naiyak ako. College na. Kasi ano talaga eh, Sir, diba? Sabi ko naman sa'yo talagang, kahit yung mga parents dito talagang hindi ko talaga maiiwan. Hanggang nakita ko siya na unting-unting nag-i-improve, nakikisalamuha sa ibang bata. Naiyak talaga. Hindi kasi totoo, kasi Sir, kahit yung nag-angel siya, kahit yung anak kong 10 years old, naiyak siya kasi una pa lang pinagsasabihan namin na, Ma, paano yan? Nasama ba yung kay Ate Pat? Sabi niya, bahala na, sabi niya. Kaya yung habang nagpipicture yung anak ko, umiiyak siya kasi
na unang-una niya rin nakita yung kapatid niya na sumama sa ibang tao talaga. Tapos yung time na nakita namin siya na ay napakalaki ng improving talaga niya. Kaya nagpapasalamat po ako lalo na kay Sir. Kasi si Sir kasi yung hindi siya yung push na bata na kailangan matuto ka, kailangan sulat ka, mag-drawing ka, mag-color ka. Kumbaga hinahayaan lang din ni Sir na kung ano lang kaya ng bata, yung hindi natin pinipilit, yung hindi natin na kailangan pulutin para magsulat. Kaya sabi ko, maganda yung pagpasok namin sa Liko. Kaya ito na yung pagkakataon, Sir, na magpasalamat kami sa iyo, sa effort mo, sa lahat since day 1 hanggang ngayon, matatapos na tayo. Maraming salamat, lalo na kay Dean. Dean, thank you din po. At sa mga student na matyagang magbantay, kay Sir Reno, Sir, maraming salamat po. May speech ka ba? Kasi naagaw na. Thank you po. Help po sa mga bata, lalo na po sa socialization nila. Hindi naman po lingid sa iba na yung eldest ko po is special kid. So, dito po kasi nasusubaybayan ko din po kung paano po makipag-communicate si Rowie sa ibang kids po. Parang ako ko na po ito. mga uncle po niya at tita, ay uncle pareho. Ano pala? Si Paulina po kasi nung bago pa lang kasi siya dito, kasi talagang hindi siya mapirme na nung una nga natatakot pa ako na sabihin na may autism siya. Kaya ilang days bago ko sinabi kay Sir Alan, kasi iniisip ko mamaya yung mga parents baka isipin na may pinasok na may autism, gano'n. Hindi ko naman sinasabi na negative ba. Siyempre yung iniisip ko rin na kasi pag yung, may mga times na nakaka-experience na rin ako ng may discrimination, gano'n. Kaya, ano ba yan, Sir? Ration, ano pa na ko? Matatanggal yung ration. Ano lang talaga, sobrang painful lang ako kasi bukod dun sa therapy niya, sobrang laking tulong na naipasok siya dito kasi ano ba yun? Kasi ano talaga, ano talaga ng therapist niya na ipasok siya sa preschool, gano'n. Eh sabi ko, sa therapy pa lang niya, magkano na, pag pinasok pa natin, Diyos ko sa isang linggo, baka kulang yung 6,000 natin, 5,000 natin, kaya sobrang lang tulong na naipasok siya dito. Ngayon, Sir, tignan mo naman siya, nakakausap na, naiiwanan na, yan, sobrang painful. Naiyak. Ano po yung mami ni Edward, nagpapasalamat po ako na nakapasok yung anak ko, na nakikita talaga siya magsulat, tapos na inuusan na lang ako, tapos pag ano po umaga, siya na po bumibig sa akin na, mami, papasok na ako. Kaya nagpapasalamat po ako na nakapag-aral din. Thank you po sa inyo na. Dati Archie. Pero anyway, thank you sa lahat. Kasi kung si Archie ay hindi may iwan, ako naman hindi ako makakalabas kasi kabaliktaran si Caleb, di ba mamis? Kasi pag iniiwan ng mga ate-ate, tingnan mo si Caleb kasi di ba nakangaway siya. So noong una, talagang si Caleb sir ha, kasi ano po siya, parang nung una ayaw niyang kung ano yung laruan na nahawakan niya sa kanya lang. Yun talaga yung inaano ko sa behavior niya. Kaya po talaga siyang pinost na ipasok para makahalubilo po siya ng iba't ibang bata na mas older sa kanya, mas younger, para at least alam niya po yung paano po yung paano niya po yan yung mga bata. I-care, parang mga ganon. Lahat ng mami na, pero humingi para ako ng pasensya kasi minsan nananakit, yung mga gano'n. Naiintindihan naman kasi sa edad ka nila, pero pinapagalitan ko din po kasi syempre yung ibang bata nasasaktan po. Kaya thank you po sa inyo sa pag-intindi po sa anak ko na medyo may pagka-dinosaur. Thank you.
Kaya unang-una gusto kong magpasalamat kay Sir Alan, kay Joaquin, kay Brother, saka sa mga co-parents ko. Kasi, biruin mo lahat ng mga idea, nagkakaroon kami ng pagkakaisa kahit minsan nakaka-stress na. Saka hindi na, gusto ko rin magpasalamat sa parents na patuloy na sinusuportahan yung mga anak na, mga bawat anak namin. Saka, yung nakita ko lang dito kasi si Kiara kasi, shy type talaga siya nung una, pero nung nakapag-aral na siya rito, doon lumabas yung pagkabibo niya, yung dancing, ano niya, talagang talaga siya, yung competitive talaga siya sa mga, lahat ng mga activities na nagaganap, saka naging bibo siya, kasi lahat ng mga nangyayari sa school, yung cooking, pinkwento niya sa lola niya, yung pag-shade, tapos sa mga ninang-ninang niya, nagpapagawa siya ng mga, parang ano, shaper na, para iyan niya. At least nagkaroon na siya ng idea kung paano magkaroon ng school. Kasi sa akin, bago ko siya i-enroll dito, pinag-isipan ko kasi kung tutuusin, 3 lang siya. Kaso na ang inaano ko rin, kung may oras din ako na may papasok ko siya rito na may time ba akong magampanan yung pagpasok. Kaso, yun nga nakita ko na mismo yung anak ko yung gustong pumasok rito kasi excited siya baka salumuho yung mga iba-ibang classmate niya. Awa naman ng Diyos, mababait naman din yung classmate niya. Kahit syempre normal lang naman na kukulit talaga. Maxwell Nicole. Good morning sa lahat. Ako po yung Gulay Baby. Salamat po ako sa lahat na staff na nag-aruga sa akin ako. Simula po kay Dear Alan. And then po yung pag-intindi niya, pagkulawa sa kakulitan ng aking ako. Ngayon po, salamat po sa inyo, mga co-parents ko, na pag iniwan mo si Cleto, bakit tingin niya? Salamat din po sa mga estudyante ng nursing na tumutulong sa pag-alaga sa ating ako. Si Cleto po sa ngayon, sa unado na niya po yung alphabet. Kuya Toti po, siya po yung naglilinis. Yan, Kuya Toti, maraming salamat. Siya po yung tao behind yung naglilinis sa ating kwarto. Sila po nag-aano ng anay. Si Ma'am Johnny po, yun din po ang nag-aayos na po. Meron pong tulo and everything sila po.